Isinalaysay sa akin ng kwentong ito ng aking kaopisina. Si Marie, hindi niya tunay na pangalan, ay may taglay na kakaibang kakayahan. Isang ikatlong mata. Bilang isang clairvoyant, kaya niyang makakita ng mga multo at espiritu, makaranas ng mga paranormal na pangyayari at makipag-ugnayan sa mundo ng mga kaluluwa. Isa itong biyaya, ngunit kasabay nito ay isang sumpa. Kailangan itong tanggapin ni Marie dahil ipinanganak siyang may ganitong kakayahan. Maging ang kanyang ina ay may parehong regalo. Sa kanilang pamilya, mas malakas ang kapangyarihan sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Isang araw, nagising si Marie na may matinding sakit ng ulo. Pakiramdam niya ay parang may nagbabarena sa loob ng kanyang ulo. Bumalik na naman ang kanyang migraine. Dahil dito, nagpasya siyang huwag munang pumasok sa trabaho at magpahinga na lamang. Buong araw siyang natulog sa loob ng kanyang silid, hindi man lang lumabas. Mag-isa lamang si Marie sa isang studio unit sa ikatlong palapag ng isang kondominium. Bandang hating gabi, nagising siya dahil kailangan niyang gumamit ng banyo. Antok pa, dahan-dahan siyang nagtulo roon. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang kama, ngunit may napansin siyang bahagyang galaw sa kanyang kaliwa. May isang matandang babae na nakaupo sa sofa sa sala. Nakapulupot sa dibdib nito ang isang puting tuwalya, tila kakagaling lang sa paliligo, at pinupunasan nito ang kanyang buhok gamit ang isa pang tuwalya. Pinigilan ni Maria ang kanyang sigaw sa gulat. Dahan-dahan siyang lumapit upang mas mapagmasdan ng babae. May kung anong pamilyar dito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya kung sino iyon, ang paborito niyang tiyahin na nakatira sa Davao. Paano siya nakapasok dito? Tanong ni Marie sa sarili. Pagod ba talaga ako at hindi ko man lang narinig na dumating siya? Masaya ngunit naguguluhan siya. Ang kanyang tiyahin ay nasa huling bahagi na ng edad 60 at hirap ng bumiyahe. Ano ang ginagawa nito roon at paano siya nakarating mula Davao? Bubuksan na sana ni Maria ang bibig niya upang magsabi ng, "Auntie, kumusta ka?" Nang biglang humarap sa kanya ang tiyahin. Nagtagpo ang kanilang mga mata at doon nangyari ang bagay na nagpatindig ng balahibo sa batok ni Marie. Unti-unting naglaho ang kanyang tiyahin sa hangin, parang usok na nagkawatak-watak. "Oh my Lord!" Yun lang ang nasabi ni Marie. Panaginip ba iyon o isang masamang pangitain? May mabigat na pakiramdam na nagsabi kanya na may masamang nangyari. Tumakbo siya pabalik sa kwarto at agad tinawagan ng kanyang ina. "Hello, Ma?" "Oo, Marie." "Ma, alam mo ba?" "Alam ko." Sagot ng kanyang ina na tila alam na ang sasabihin niya. "Nakita ko si Auntie dito sa kondo ko. May masamang nangyari sa kanya, sigurado. Kumusta na siya? Kinausap mo ba siya kamakailan? Hindi ko alam ang gagawin." Ikinwento ni Marie ang lahat. Ilang beses tinangka ng kanyang ina na magsalita, ngunit hinayaan muna siyang matapos. Pagkatapos sinabi ng kanyang ina ang katotohanan. Pumanaw ang kanyang tiyahin ilang oras bago ang tawag. Ito ay dahil sa komplikasyon dulot ng diabetes. Bumigay si Marie at napaiyak. 5 taon niyang hindi nakikita ang kanyang paboritong tiyahin. At ngayon, hindi na sila muling magkikita. Ibinaba niya ang telepono at buong gabi ay umiyak siya hanggang sa makatulog. Dahil sa dami ng trabaho, hindi nakadali si Marie sa burol ng kanyang tiyahin. Ngunit nag-alay siya ng mga dasal para sa kanyang mahal sa buhay. Pagkalipas ng 3 araw mula sa libing, may muli na namang kakaibang nangyari. Bandang 10:00 ng gabi, umuwi si Marie galing opisina. Habang binubuksan niya ang pintuan ng kanyang unit, nakita niya na may 3 parapurulan lumabas mula sa loob ng kanyang silid. Alam ni Marie na minsan ang mga espiritu ay nagpapakita bilang mga parapurulan upang balawin ang kanilang mahal sa buhay. Naramdaman niya na may kahulugan ito. Ang 3 malalaking kayumangging parapurulan ay lumutang sa paligid ng kanyang hulo. Bigla siyang nakaramdam ng lamig. May presensyang sumama sa kanya sa loob ng unit. Kinilabutan siya.
Pakiramdam niya ang tatlong parapurulan ay kumakatawan sa kanyang tiyahin, tiyuhin at ama. Sanay man siya sa presensya ng mga espiritu, iba ang takot kapag ang nagpaparamdam ay taong mahal at kilala niya. Mabilis niyang hinawakan ng doorknob at halos matumba papasok, gusto niyang tumakbo at magtago sa ilalim ng kumot. Habang lumalapit ang mga parapurulan, may usok na nagsimulang mabuo mula sa hangin. Unti-unti itong humubog sa anyo ng isang babae. Bang! Sinara ni Marie ang pinto bago patuluyang magpakita ang nilalang at agad itong nilock. Pagkatapos, tumalon siya sa kama, hindi na naghapunan at pansamantalang nakatakas sa isa na namang nakakatakot na pagpapakita. Kung may pakiramdam kang may nanunood sa iyo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga kabituin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hanggu sa totoong pangyayari.